there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ito na naman, Goosebumps Top 5. Excited na ako. Madaling araw ngayon, manonood tayo ng nakakatakot na lugar. So, good morning or good evening or good afternoon kung anong oras man kayo nanonood. I-subscribe nyo ang si Goosebumps Top 5. Tapos ang pamagat nito ay itim na kaluluwa sa bahay ng lola na hagip sa camera. Ba't yung mga lola, lagi minumulto yan, tsaka yung mga lolo, no? So ito, huwag natin patagalin, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. After Hours. Ang mapapanood nyo ay galing sa page ni Uzi mula Indonesia. Isang lalaki ang nagpasyang pumunta sa office matapos nilang lumabas ng mga kaibigan niya para doon lang muna mag-chill at mag-relax. Nakataas ang paa at komportableng nag-i-scroll sa cellphone niya. Ayan na, nagpapatama yata sa trabaho. Nakataas ang paa at komportableng nag-i-scroll sa cellphone niya. Ngunit sa gitna, bigla na lang nangyari to. Gago, di nga. Bumukas yung pinto. Madali na siya, halatang takot na no? Halatang takot na oh. Oh, uy. Narinig niya ang mabigat na pinto sa gilid ng pader na bigla na Alam mo yung alam mo yung tsura niya, talagang halatang natatakot na siya. lang bumukas ng mag-isa. Sakto na mga 12:00 na ng gabi yun. Dahil sa narinig niya, tinignan niya ang pinanggalingan ng ingay at pagsilip niya, nakita niya ang pinto na bubukas-sara. Ayon sa kanya, mabigat ang pinto na yon at hirap silang buksan to. Kaya makikita mo na lang ang kaba sa kanya matapos ng nangyari. Kinuha niya agad ang mga gamit niya at nang makarating siya sa front door, bigla na lang uling bumukas ang pinto sa likod niya. Kaya sa kaba niya ay napatakbo na lang siya. Pero ano sa tingin niyo ang sanhi ng pagbukas nito? Multo Nakita niyo yung pader, sobrang lakas nung pagkakauga. o hangin? Behind the tree. Halatang takot siya. Sa videong ito ni Bernardo, hobby na talaga nilang magkakaibigan ang mag-mountain trekking. Madami-dami na din silang napuntahan at napasyalan. Alam mo yung mountain trekking, lalo sa Amerika, delikado yan may mga bear However, Hindi baling multo na yung makita, wag lang yung bear ang video niya ay umani ng napakaraming komento dahil sa napansing kakaiba ng mga viewers niya. Habang nasa gitna sila ng mga kakahuyan noon, kumapal ang fog sa paligid nila kaya nag-video sila para ipakita ang nangyari. Ngunit sa ginawa nilang yun, may mahahagip pala siya sa camera. Haciendo como frío, ¿verdad? Mira la neblina. Hindi pala Amerika. Uy, nasan? Kage, creepy na pala Parang pili. Ano sabi? Iyak sa'yo Huevuelta neblina, marico. Oh. Doble chulo. Nakita mo ba yun? Hindi ko nakita. Habang pinapakita niya ang kanilang paligid, makikita mo sa isang puno ang isang itim na figura na nakasilip sa kanila. Shit, bata. Mabilis itong nagtago ng mapansin itong nagvi-video sila. Bata. Malinaw mo ding makikita ang hugis nito. Bata. At bahagya mo ring makikita ang ulo at balikat nito. During that time, unaware pa sila sa nahagip nila sa video. Kaya nang pinost niya to, nalaman niyang may nagpakita na pala sa kanila dahil sa mabibilis na mga mata ng mga viewers niya. Pero ang mas nakakatakot
ay ang ideya na ang nagmamasid pala sa kanila ay taong may masamang loob at balak silang saktan nito. Parang bata eh. Ito ba ay stalker o espiritong bantay sa gubat? Ikaw na ang magpasya. Pulled away. Si Fran ay isang content creator mula Venezuela kung saan nagpupunta sila ng mga kasamahan niya sa iba't ibang lugar na pinaniniwalaan nilang puno ng misteryo at kababalaghan para isalaysay ang mga nangyari dito. Ang pinuntahan nila nung gabing yun ay ang abandoned shopping mall sa downtown Cagua. Walang iya mo. Pag ganito naman ang abandon mall, pupuntahan ko talaga to. Ang laki eh, oh. Ginagawa nila ang pang-13 episode nila at coincidentally, Ay, malas yan. 13. Friday the 13th Puda, sabi ko eh. din nung araw na yon. Habang kinukwento niya ang kasaysayan ng lugar, tignan ang nangyari. Lugares misteriosos de Maracay, parte 13. Hoy nos encontramos de nuevo en el municipio Sucre, específicamente en el centro de Cagua, en un centro comercial muy reconocido por muchos, pero conocido por pocos. Casualmente, Mira, canta. esta parte 13 de esta sección de videos la estamos grabando un viernes 13. Construido hace 40 años en la ciudad de Cagua, cuenta con 4 pisos, una mezanina y un sótano. Si me preguntas, Fran, ¿dónde está el misterio? Ven, que te lo cuento. Galing magsalita. Hindi ko naman maintindihan. Entre vigilantes y poco personal que queda trabajando en este pequeño centro comercial, dicen haber visto y haber escuchado una energía bastante negativa entre todos sus pasillos vibrantes, principalmente... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Putang ina mo. Ay, sorry po. ¿Qué fue eso, chamo? Gagong takot ko. ¿Qué fue eso, chamo? No, estás mal, no, estás horrible, no. Se supone que estas son las escaleras de emergencia, pero no pienso volver a llegar a ese sitio. Sa bawat kwento niya, nagbabago-bago sila ng lokasyon para ipakita ang iba't ibang lugar ng abandoned mall. Habang nakatayo silang nagsasalaysay ng lagim ng lugar sa harapan ng steel gate, bigla na lang lumabas ang kamay. Gagong linaw ng kamay. Ang lugar sa harapan ng steel gate, bigla na lang lumabas ang kamay mula sa likod niya at Ano yung edit ba yun? Pero nagulat ako eh. violente siyang hinatak nito. Tingnan natin yung kamay ah. Kamay mula sa likod niya at violente siyang Buo eh. Pero parang maputla eh, no? Ang galing ng pagkaka-edit naman ito. Hindi ba live to? hinatak nito. Hindi ko alam pa paano i-edit yun. Tanginang creepy. Ang kamay mula sa likod niya at violente siyang Oh? hinatak Oh. Wala yung background, di gumalaw eh. nito. Sa paghatak ng kamay sa kanya, Magtataka ka, gumagalaw yung cameraman ha, medyo gumalaw. So, ang hirap i-edit ng pag gumalaw yung cameraman. hinatak Kung steady lang yung camera, kaya pa eh. Pero ito nito. parang, Sa paghatak ng kamay sa kanya, makikita mong wala namang tao sa likod niya. At nang itutok ng cameraman ang loob ng steel gate, wala ka din namang makikitang kahit sino doon. Mabilis ang mga pangyayari at makikita mo hindi green screen eh. Kasi kung green screen, nakita nyo pag sandal niya, dumali yung likod niya doon sa rehas. Diba? Tingnan nyo. kahit sino doon. Mabilis ang mga pangyayari. Oh, diba? Parang napasandal siya sa rehas. Makikita mo ang pagkabigla sa mukha ni Fran. Sa takot niya ay mabilis silang bumaba ng hagdan para umiwas sa lugar na yon. Nang muli siyang humarap sa camera, mapapansin mo ang maduming marka ng kamay Oo, no. sa balikat niya. En esta oportunidad no puedo terminarles el video, aunque quisiera. Ya saben, soy Fran y nos vemos en un siguiente buscando lugares misteriosos de Maracay. Dahil sa nangyari, hindi na nila pinagpatuloy ang dapat sana'y pag-e-explore sa lugar na yon. Kanino kayang kamay ang humata kay Fran nung gabing yon? Ito ba ay maaaring masamang espiritu na Hindi, dapat kita natin yan dito eh. Ang galing naman, pakaliit naman. nagkukubli Wala eh. O ayun oh, pati ilalim, wala eh. sa abandonadong gusali o maaaring clever editing lang to Pwede rin editing. para magmukhang Editing. totoo ang nakuna nila. Ganun pa man, hindi mo maikakaila ang takot sa mukha ni Fran. Nagulat ako.
Pero ako ito kasi ako, pag ako nanonood ng mga ganito, hindi ko dinidibang kung peke o hindi. Diba? Minsan nasa iniisip ko peke, pero minsan tinitingnan ko talaga is yung lugar. Kasi kung kayo talaga na-experience nyo yung mga ginagawa namin na pagpupunta kami sa abandon, kahit nasabihin mong marami kayo doon, nag-shoot kayo doon, nakakatakot pa rin yun. Delikado pa rin yun. Kaya na-appreciate ko yung mga ginagawa nila. Kung peke man o scripted man o hindi, yung thinking lang na nandun sila sa loob ng mall na yun, nakakatakot na yun. Backward run. Ibinahagi ng poster na to ang kuha ng CCTV sa backyard nila na ipinadala ng nanay niya sa kanya. Ang konteksto, mag-aalas 9 ng gabi nung biglang ma-activate ang CCTV notification sa phone ng nanay niya. Ito ay napapaligiran ng fence at Sino dito ang may CCTV sa bahay na tinitingnan yung phone? Ako kasi pag umaalis ako may CCTV ako dito. Alam nyo pag nag-notify yung phone ko na may na-detect na tao. Kasi sa kalsada nakatapat yung CCTV. Takot akong tingnan yan, lalo pag madaling araw. Takot akong tingnan kasi baka hindi tao yung makita ko. Pero kailangan ko i-check kasi syempre nag-notify. Doon sa mga may CCTV dyan na nakikita sa phone, siguro nag-get nyo. kalagitnaan ng January yon. Kaya ni-roll out nila na may mga taong tumatakbo noon. Ito ang video. Parang may nakita ko anino. Kung pagmamasdan, sa simula ng Yun, no? video ay may makikita kang anino ng tao ang dumaan sa harapan ng isa sa mga ilaw sa fence. Yun no? Hindi ito nagmula sa labas ng bakura nila. At kung ano man ang aninong dumaan ay nasa loob mismo ng fence nila. Mabilis ang galaw ng anino at kung papansinin mo ay napaka-unusual din ng paggalaw nito. Parang laki. Hindi ito tumatakbo ng paharap, bagkus ay patalikod ang pagtakbo nito. Hindi, ang tingin ko nga malaking tao eh. Mahagip ng CCTV ang anino. Nahanap ko Halos CCTV. wala ang hangin sa paligid at wala din tao sa bakura nila ng oras na yon. Kung ganoon, ano ang aninong nakita nila at bakit patalikod ang galaw nito? Ikaw na ang bahalang magpasya. Mga Weird din naman eh, no? Weird. Goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O, subscribe nyo to Amang Ilaw Tales. Minsan panoorin natin sa live yan. Pakinggan natin yung mga kwento. Maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano? Kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. The Cry. The Cry. Another video from Indonesia na ibinahagi naman ni Sayifa ang kakaibang naranasan niya sa mismong bahay nila. Late na din noon at hindi siya makatulog kaya naupo siya sa Ang kinis! kusina nila para doon mag-laptop. Out of nowhere, bigla na lang siyang nakarinig ng mahinang iyak na talaga namang sumindak sa kanya. Uy, umiyak ka. Oo nga, may umiyak ka. Sa simula ng video, maririnig mo ang mahinang iyak ng babae. Noong una, akala niya ay ang ina niya to, kaya tinawag niya ang kanyang ina. Ngunit nang muli niyang marinig ang iyak, dito na siya nagpanic at nagmamadali siyang tumakbo papuntang kwarto. Sinabi niya ang narinig niya sa kanyang ina at sa takot niya ay napaiyak na lang siya. Ayon sa kanya, ang iyak na narinig niya ay nanggaling sa butas sa ceiling ng kusina nila. Oh my God. Hindi niya alam kung kaninong boses yun at kung bakit bigla itong nagparamdam sa kanya. Ito din daw ang unang beses na mangyari sa kanya to, kaya ganun na lang din katindi ang takot na naramdaman niya. Rinig na rinig niya siguro yun. Takot na takot siya.
memories. Normal sa atin na kumuha ng mga larawan o hindi kaya ay video para ma-cherish ang mga bagay na hindi na maibabalik pa. Tulad nitong video na mapapanood nyo na kinuha noon pang 1990s. Yan, ito mga gusto ko, yung luma. Ang bata sa video ay ang mismong nag-post nito nang maisipan niyang i-transfer sa USB ang mga videos nila ng lola niya nung ito ay nabubuhay pa. Habang pinapanood niya nga ito ay may napansin siyang kakaiba sa video. Ang cute. Japanese na naman to, no? Ang singkit. Nakita mo ba yun? Uy, gagi, wala akong makita. Ano ba yan? Nang maipakita ng nagve-video ang pinto sa likod ng maglola, isang nakakakilabot na imahe ang rumehistro sa camera. Nasaan? Sa ilalim ng pinto. Makikita Ay, mo oo nga, nakahiga na ulo. ang isang mukha na kulay abo at may itim na buhok. Para nga itong nakahiga sa sahig habang pinagmamasdan ang maglola. Okay, pigagi. Iba talaga pag luma yung video. Hindi ito gumagalaw at hindi din nawawala ang tingin nito sa dalawa. Kahit medyo may kalabuan ng video ay mapapansin mo pa din ang mga mata, Oo nga. ilong at tenga nito. Unfortunately, wala namang binanggit ang poster ng video kung ano ang kasaysayan ng bahay ng grandparents niya. Ang sabi nga nila, marami talagang multo sa Japan dahil hindi uso ang pagpapabless ng mga bahay dito. Tama. Ano sa tingin nyo? Ito ba ay multong naninirahan na din sa bahay ng mga lolo at lola niya? Ikaw na ang magpasya. Di ba yung ano, yung ulo nakahiga na nakaganon, tapos dito nakatingin na ganon, di ba? Parang ganon yung ano ko eh. Ganon yung tingin ko, itsura nun eh, nakahiga, tapos nakatingin na ganon. Creepy, pag Japan. Shadow. Isa Shadow. na namang ka-goosebumps natin ang nagpadala ng kanilang video para ibahagi sa ating viewers. Ayon kay Mia, ang video ay nakunan lang nitong 3 ng Marso, ilang araw bago ang JS prom nila. Meron daw isang estudyante sa paaralan nila ang namatay 2 days before graduation dahil sa sunog. At madalas nga daw itong magparamdam sa registrar's office malapit sa kanilang library. Isang gabi, naisipan ng estudyante o gwardiya sa paaralan na videohan ang registrar's office dahil sa mga bali-balitang kumakalat sa paaralan nila. At eto ang kanyang nakunan. Ang bata, gago. Uy, Tagalog. Ang bata, gago. Gago, Tagalog. Sa una, parang wala namang kakaiba dito. Binivideohan lang niya ang loob ng paaralan sa gabi. Ngunit nang i-zoom out niya ang camera, mapapansin mo ang itim na figura ng bata Oo, ano? ang bigla na lang tumakbo papasok ng registrar's office. Bago ito mangyari ay wala ka namang makikitang kahit sino ang andoon. Ang nakakapagtaka, ang itim na figura ay bigla na lang nag-manifest sa gitna ng daan papunta sa office bago ito tumakbo patungo doon. Ayon sa isang kakilala niya, mas madalas nga daw itong magparamdam kapag papalapit na ang graduation sa school. Kung ganoon, ang nakunan bang figura ay ang kaluluwa ng estudyanteng namatay dahil sa sunog? Eto ba ay nagbalik sa paaralan nila para maituloy ang naudlot na graduation niya? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Pero usually, dun sa mga nasunugan na bahay or nasunugan na lugar, ano yun, mas marami nagpaparamdam, no? Mas nakakilabot yun yung mga multo na nasunog. Nakakilabot yun.
Meron ako napuntahan, di ba? Kung natatandaan nyo yung ospital na nasunog. Takot ako doon. Ito, tuloy pa natin. Meron pa. Closed hospital floor. Speaking of hospital. Matagal nang nakasara ang 4th floor sa ospital na pinagtatrabahuan ng Reddit poster na to. Ayon sa kanya, maraming kwento ang mga dating staff dito. At isang multo in particular ang madalas Mukhang Pilipino na naman to ah. nagpaparamdam sa 4th floor. At ito ay tinatawag nilang si Ethel. Isang gabi, habang nasa trabaho ang isa niyang kasamahang security, bigla na lang nagparamdam si Ethel sa kanila. Si Ethel. You Oh, need to come shit. to 369 because we're experiencing a ghost. Big time. Literally. Yung trippy ng ospital talaga kahit maganda, no? Jeez, oh, no, there it goes. Oo, bubukas pati TV. Seriously, come look at this. Tumigil. So if you know it, say hi. Ethel, Uy, kaya tawag pa nila. Ethel, what's wrong with you tonight? What? What's wrong, Ethel? Where is the like? Sa hindi may paliwanag na Creepy. dahilan, ang kuryente sa kwarto ay bigla na lang nag-fluctuate. Patay sara ang mga ilaw dito at maging ang TV ay nagsisindi at patay din ng mag-isa. In the video, maririnig mo pa ang boses ng kasamahan niya na nagtatawag ng backup dahil sa nai-experience nilang ghost. At one point, biglang kumalma ang paligid at namatay lahat ng ilaw. Ngunit nang tawagin ng security ang pangalan ng multo na si Ethel, nagsimula na namang mag-act up ang kuryente sa kwarto. So, meron nga ba talagang multo sa 4th floor ng hospital na to? O pwede din kayang may problema sa circuit ng kuryente? Tama ba ang ginagawa ng mga staff dito kung saan ina-acknowledge nila ang presence ni Ethel kaya nagiging agresibo ito? Ikaw na ang magpasya. Ang creepy ng ospital, no? Kahit ang ganda. Ayoko talaga ng ospital. Dark Entity. Sa videong mapapanood niyo na galing sa YouTube channel ni Dad's Always Right, siya at ang pamilya niya ay Dad is always right. may nararamdaman na mga unusual, weird at strange na mga bagay na madalas sa loob ng pamamahay nila. May mga pagkakataon na may nadidinig silang mga kaluskos o hindi kaya ay may nakikita Nay, silang nay. mga gumagalaw sa gilid Puta, ng mga kala ko mata kung- nila. Pero dahil wala silang video, hindi sila makapagpakita ng pruweba. Kaya nag-install sila ng CCTV sa bahay. Yan na naman At CCTV. ito ang ilan sa mga nakuna nila. Ay, may baby. Noong April 2019, Hindi nila, tatayin nyo ba at gagawan nila ng scripted to kasama yung baby nila? Parang masyado namang, pag ginawa nila, parang masyado naman silang walang-wala na. lagpas alas 5 ng umaga, makikita mo ang mag-ina niya na mahimbing ang tulog. Ang baby ay securely tucked in sa stroller at sa ibabaw niya nakapatong ang isang teddy bear. Without anyone touching or moving it, Sarap ang tulog bigla ng na lang baby. itong gumalaw ng mag-isa Oh at my God. nag-lean ito sa kaliwa. Oh my Madalas God. nawala ang lalaki sa gabi dahil night shift worker siya. In this other video, muling may na-videohan ang CCTV nila. Ay, nako. Ah, may baby pa pala doon. Tapos may isa pang anak pala. Okay. Ay! Ano yan? Banyo? Ay! Ito naman ay nakunan makalipas ng 4 May CCTV pa naman ako sa kwarto ko eh. Kaya ayoko din tinitingnan yun eh. na taon mula sa naunang video. In this time, another movement ang nakita nila. As you can see here, the door just suddenly opens and closes on its own. Parang madalas nga ang activity sa bahay nila sa madaling araw at tuwing natutulog sila.
Kapag nasa trabaho ang poster, madalas niyang tine-check ang CCTV nila. It gives him peace na nakikita niya sila ng ligtas. However, this one time in 2022, ito ang talagang sumindak sa kanya. Ba't ang labo? Now, me after seeing this, when I get home, 10 minutes later, I check the house. Lalaki. Ay, hindi, babae. Lalaki. Oh, ayan, lalaki yun ah. Ay, siya pala yun. Inisingnan niya ang kanyang asawa mula sa CCTV dahil sa pinto makikita mo ang pagdaan ng anino dito. Oh, Wala yun. kang makikitang feature nito kung hindi ang hugis lang ng katawan nito na parang tao. Sa kabanga niya ay agad-agad siyang umuwi para i-check ang mag-ina niya. Nag-ikot-ikot siya sa paligid ng bahay para hanapin ang anino pero wala siyang nakita. Kung ganoon, ang anino nga bang nakuna ng CCTV nila ay isang paranormal entity? Ikaw na ang magpasya. The Curious Ghost. The Curious Ghost. Lagpas alas 10 ng gabi, naghahanda na ang lahat para matulog. Nang patayin na ang ilaw sa sala, naiwan na lang mag-isa ang aso sa sofa. What the unsuspecting dog didn't know, there's something lingering around him, and it's all caught in camera. Wow, nakita ko yon sa likod. May dumaan. Ano yan? Orb? Bago papatayin ng ilaw, makikita mo na ang orb na lumabas sa sala nila. Makikita mo rin ang unusual glow nito. Para nga itong may Yun eh, may dumaan doon sa likod. Di nakita nyo ba? Dito, tingnan nyo. Dito, may dumaan dito ah. Makikita mo rin ang unusual glow nito. Yun oh. Para nga itong may sariling isip na pinagmamasdan ang aso bago ito dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang mapalapit na ito sa aso, makikita mong nag-react ito sa orb. Bigla itong tumayo at umalis sa kinahihigaan niya. Nakakaramdam talaga Hindi yung lang aso. ito ang pagkakataon na may nakunan silang kakaiba sa CCTV nila. What they captured next is equally horrifying. Nakita mo ba yun? Hindi. Tignang mabuti ang screen sa left. May makikita kang shadow anomaly ang lumabas sa nakasarang pinto. Mabilis itong sumilip sa paligid at mabilis ding bumalik sa loob. Tumatagos. Kahit na mabilis lang ang pangyayari, Babae yan. ay madidistinguish mo pa rin ang Babae ang multo niya. hugis nito na parang tao. Is this the full body apparition of the orb seen in the living room? Or is it a completely different entity? Mga ka-goosebumps, isa nating ka-goosebumps na si Yuri. Para nga itong kuha sa isang clinic and for some reason, nagvi-video siya at dito may napansin siya sa O, clinic na naman. camera. Oh, binakita akong paa. Ay, hindi pala. Sapatos pala yun. O, paa nga, gago. Sa ilalim ng kama, malinaw mong makikita ang baa na nasa sulok lang nito. Wala kang makikitang ibang parte ng katawan nito. At ang nakakagulat pa, directly against the bed ay pader na. Wala Kung tao. tao sana ito ay makikita mo ang iba pang bahagi ng katawan nito. At sa lokasyon kung saan nakita ang paa,
wala ding ibang pwedeng pagtaguan kung tao nga ito. Unfortunately, walang backstory sa nakunan niya. Pero what do you think? Is it real or gawa-gawa lamang? When lightning strikes. So ito, napanood din natin to sa ibang di ko lang sa Nuxia ata to. Yan, napanood din natin tong part na to, di ba? Ay, so yun, tayo sa panonood, nakakatakot. Ang galing talaga pagsalita ni Goosebumps. Ibang klase, sana ganyan din ako magsalita. So yun, tayo sa panonood at see you next video. I came from the mud. There's dirt on my hands.